Kampo ni Miss Bea Alonzo and Mr. Vincent Co, posible nga bang magsampa ng kaso para sa lahat ng mga naglabas at nag-leak ng kanilang prenuptial agreement. So yun ang ating pag-uusapan for today's video. Sa mundo ng showbiz ang kumunay issue sa pagitan ni Bea Alonzo at Vincent Co matapos kumalat online ang mga detalye tungkol sa di umano'y prenuptial agreement ng dalawa. Marami nagtatanong, tuloy pa ba ang kasal? Totoo bang may tensyon sa pagitan nila o baka naman may mga taong nakikisawsaw lamang upang guluhin ang relasyon ng celebrity couple? Ayon po sa ulat ng Abante Tonight, nagsalita ang social media personality na si Nico Quijano tungkol sa kontrobersya. Para sa kanya, tila may mga sawsawero o mga taong nakikialam sa pribadong usapin ng dalawa. Nakakapagtaka raw kung bakit kumalat online ang mga sensitibong detalye ng prenup, gayong ito ay dapat pribado lamang para sa ikakasal. Sa panahon ngayon, mabilis talagang lumaki ang isang simpleng chismis, lalo na kung sikat ang involved. Kapag may isang impormasyon na kumalat sa social media, ay agad itong napag-uusapan ng netizen. Ang problema, hindi lahat ng lumalabas online ay kumpirmado o totoo. Kaya naman marami rin ang nalungkot para kay Bea dahil muli na naman siyang nasasangkot sa isang issue tungkol sa relasyon at kasal. Hindi may kakaila na isa si Bea sa mga pinakarespetadong aktres sa industriya. Marami na siyang pinagdaanan pagdating sa pag-ibig. Kaya naman ang matagpuan niya si Vincent Co, maraming fans ang natuwa dahil tila nakita na niya ang lalaking handang magbigay ng tahimik at seryosong relasyon. Sa mga nakaraang buwan, sunod-sunod pa nga ang balitang naghahanda na umanong dalawa para sa kanilang kasal at may mga ulat pa na nakapagbigay na raw ng tela para sa entourage. Ngunit biglang umugong ang usap-usapang may problema raw sa prenup agreement. Dito nagsimula ang samot-saring espekulasyon. May ilan na nagsabing baka hindi na daw matuloy ang kasal, habang ang iba naman ay naniniwalang normal lamang ito para sa mga lalaking negosyante at may ari-arian. Sa totoo lang, hindi naman kakaiba ang pagkakaroon ng prenup agreement, lalo na sa mga taong may malalaking assets or negosyo. Sa ibang bansa, normal itong bahagi ng paghahanda sa kasal at isa itong legal na dokumento upang malinaw ang usapin tungkol sa properties o financial responsibilities. Kapag nagpakasal ang dalawang tao, hindi ibig sabihin nito na walang tiwala ang magkasintahan sa isa't isa. Sa maraming pagkakataon, proteksyon lamang ito para sa magkabilang panig. Kaya naman nagtakas na si Atty. Quijano kung bakit tila ginawang malaking issue ang prenup ni Bea at Vincent. Para sa kanya, mas nakakabahala ang pagkalat ng confidential details online. Posible raw na may taong gustong palabasing kontrabida si Vincent Co sa usapin. Dahil dito, maraming netizen ang nagkakaroon ng iba't ibang reaksyon. May ilan na naawa kay Bea dahil nag-aalala nila o naalala nila ang naudlot niyang relasyon noon kay Dominic Roque. Hindi maiiwasang ikumpara sa publiko ang kasalukuyang issue ng mga nakaraang niyang pinagdadaan ng pag-ibig. May mga fans din na nagsasabing dapat tigilan na ng publiko ang panghihimasok sa pribadong buhay ng aktres. At ayon sa kanila, masyado ng maraming tao ang nagbibigay ng opinyon kahit wala namang malinaw na konfirmasyon mula kina Bea at Vincent. Hanggang ngayon kasi wala pang opisyal na pahayag mula sa dalawa hinggil sa tunay na estado ng kanilang relasyon. Sa social media, makikita kung gaano malakalakas ang impluwensya ng chismis. Isang screenshot lamang o hindi kumpirmadong impormasyon ay maaaring pagmula ng matinding intriga. Kapag celebrity ang involved, mas lalong lumalala dahil milyon-milyon ng taong agad na nakikibasa at nakikikomento. Marami ring netizen ang nagtatanong kung bakit tila laging sinusubok ang love life ni Bea Alonzo. Sa dami ng naging kontrobersya sa kanyang mga nakaraang relasyon, hindi maiiwasan na magkaroon ng takot ang kanyang supporters na baka masaktan na naman siya. Kaya naman marami ang umaasang malalampasan ni Vincent ang isyong ito. Kung susuriin, mas posibleng pinalaki lamang ng social media ang sitwasyon dahil wala pang konfirmasyon mula sa kampo ng dalawa at puro haka-haka pa lamang umiikot online. Minsan kasi kapag sikat ang isang tao, kahit maliit na issue ay nagiging malaking balita. Sa kabilang banda, may mga observers naman na naniniwalang natural lamang na magkaroon ng seryosong usapan bago ang kasal. Hindi biro ang pagpapamilya, lalo na kung parehong matagumpay at may kanya-kanyang negosyo ang dalawang tao. Mas mabuti raw na malinaw ang lahat bago pumasok sa married life kaysa magkaroon ng problema sa uli. Isa rin sa napansin ng publiko ay tila tahimik sina Bea Alonzo at Vincent Co sa gitna ng kontrobersya. Para sa iba, maaaring pinipili nilang ayusin ito privately kaysa magsalita sa media agad. Sa panahon kasi ngayon, may mga celebrity na mas gustong proteksyonan ang kanilang relasyon laban sa mga toxic na opinion online. Hindi rin may tatanggi na maraming taong invested sa love life ni Bea dahil matagal na siyang bahagi ng showbiz industry. Lumaki ang publiko na napapanood siya sa teleserye at pelikula, kaya para bang personal din nasasaktan ang kanyang mga tagahanga kapag may pinagdadaanan siya.
So dahil po dito, isang abogado din ang nagbigay ng kanyang opinyon. Tinimbang ang mga pinanggagalingan ng mga impormasyon sa prenup ni Bea at Vincent. Kasi ayon po sa ilang mga showbiz insiders at base po sa ilang mga abogado na talagang nag-a-analyze sa case nga nitong si Mr. Vincent Co at ni Bea Alonzo, sinasabi po nilang ang dami di umanong nakikisawsaw sa di umano'y naudlot na kasalan ni Bea Alonzo at ang bilyonaryong si Vincent Co. As in, kanya-kanya silang opinyon, as if talagang alam nila ang buong pangyayari. Bukod sa prenup na di umano'y naging malaking factor sa hindi natuloy na kasalan, ayan ang isyong di umano'y may ilang nakapaligid sa aktres na naging rason upang maudlot talaga ang pag-iisang dibdib nila. Kaya pati ang isang abogado na nagbigay na ng opinion sa kanyang social media pages like si Attorney Nico Quijano tungkol sa kung bakit lumalabas sa social media ang mga private details sa magkarelasyon, partikular na ang tungkol sa prenuptial agreement. Sa magkakasunod na post niya sa X na dating Twitter, sinabi ni Attorney Quijano na ang sitwasyon ngayon ay mas makatwiran para sa kanya sa gitna ng lumalaking isyong may third parties na umano'y masyadong nakisali sa kanilang relasyon at prenup negotiation. Sabi ng kanyang post, caught up with Bea Vincent prenup issue and it makes more sense na kaya hindi natuloy dahil maraming sawsaw, sabi niya. Nag-alala rin si Atty. Quijano kung paano nakarating sa social media ang confidential details ng umano'y agreement sa prenup. Surprise why the terms of the prenup were circulating on social media. Those should be confidential personal between the couple only. So somebody breached their privacy, sabi niya. Sa isang post, maraming ipinahiwatig ang abogado na ang paglabas ng supposedly ay confidential information ay tila upang palabasin na si Vincent Co ay negatibo sa paningin ng mga tao. And it was obviously made to make the prenup and the groom as a villain, sabi pa niya. Naniniwala rin siya na ang prenuptial agreement ay may legal na dokumento na dapat ay magkarelasyon mismo lamang ang nakakaalam. Pero sa kanyang pananaw ay tila binatikos pa di umano ng talent manager ni Bea na Shirley Kwan na ngayon nga ay parang nasangkot sa kontrobersya. A prenup is a legal documents that will govern the marriage. So I don't think anyone should be involved in its crafting other than the couple. Not the parents, not the friends, and most especially not the manager who's treating Bea as a cash cow, allegedly. Isa pa sa kanyang post. Sa kasalukuyan ay wala pang sinasagot sina Bea Alonzo at Vincent Co o maging ang talent manager ng aktres sa mga issue na di umano'y malaki ang involvement na naudlot sa kasalan. So dahil po dito marami po at nagsisirculate ngayon ng ilan sa mga komento na maaari daw na magbigay or parang maghanap ng mga taong naging involved sa pagpapakalat at pag-disclose ng nilalaman ng kanilang mga prenup. Matatandaan po na si Bea Alonzo ay dinimanda si Mr. OG Diaz at si Miss Christy Fermin patungkol sa naudlot na kasal nitong si Mr. Dominic Roque at Bea Alonzo noon. So dahil po dyan ay talaga namang nagsampa po siya ng kaso at kasalukuyan ay eventually pinatawad niya din si Manay Christy Fermin na parang pinakinggan niya kung ano man yung paliwanag na nitong si Christy at sa kanyang show ay idinitalya ni Miss Christy Fermin na sila po ay pinatawad ni Miss Bea Alonzo sa kasong cyber libel case. So sa ngayon hindi pa po natin alam kung ano po yung pwedeng gawin ni Bea at ni Vincent Co para dun sa mga nagpakalat ng mga prenup agreement niya na mga controversial na nilalaman ng kanyang prenup. So isa lang po yung nakikita natin dito na parang sinasabi nitong si Attorney Nico Quijano na meron mga taong involved na nakapaligid kay Bea Alonzo na naging dahilan para talagang makansela at hindi na matuloy yung kanilang kasal. Which means maraming nakisawsaw at maraming nakialam sa posibleng naging dahilan kung bakit hanggang sa ngayon ay wala pa tayong nababalitaang kasalang naganap between Mr. Vincent Co and Miss Bea Alonzo. So, para po sa marami pang or pamilya ni Bea Alonzo, itinuturing na blessing in disguise ang naganap na kanseladong kasal with Mr. Vincent Co. Gaano nga ba katotoo ang mga bagay na ito? At Bea Alonzo, abay namataan na hands-on sa dream house bago naudlot ang kasal. So, ano nga ba ang nakaparoob sa balitang ito? Yan ang pag-uusapan natin. So, ngayon, ay pag-uusapan natin kasi muli na naman pong naging sentro ng usapan sa showbiz si Bea Alonzo matapos lumabas ang ulat tungkol sa pagiging hands-on niya sa paghanda sa kanilang dream house bago umano naudlot ang
ang inaabangang kasal nila ni Vincent Co. Maraming netizen ang nalungkot dahil tila isa na namang matinding pagsubok ang dumating sa buhay ng pag-ibig ng aktres. Ngunit sa likod ng lahat ng intriga at chismis, makikita rin ang isang babae na buong pusong nagmahal at nagplano para sa kinabukasan. Ayon sa mga lumabas na ulat, ay aktibong nakikilahok si Bea sa pag-aayos ng bahay na sana'y magiging pugad ng kanilang pagmamahalan. Siya mismo umano ang tumitingin sa mga detalye ng interior, disenyo at iba pang bahagi ng tahanan. Para sa marami, malinaw itong indikasyon na seryoso si Bea sa relasyon nila ni Vincent at tunay niyang nakikita ang sarili na makakasama ito habang buhay. So, hindi lingid sa publiko na matagal nang pinapangarap ni Bea na magkaroon ng sariling pamilya. Sa dami ng kanya pinagdadaanan sa pag-ibig, maraming fans ang umaasang ito na ang forever para sa kanya. Kaya naman ang umugong ang balitang may problema umano sa kasal ni na Vincent Co ay agad na nag-react ang publiko. Sa social media, samot-sari ang mga haka-hakang lumabas na may nagsasabing may tensyon daw sa usapin ng prenup agreement. May iba naman nagsasabi na may mga taong nakikialam sa relasyon ng dalawa. Ngunit hanggang ngayon ay wala pa ring direktang kumpirmasyon mula kina Bea at Vincent hinggil sa tunay na dahilan na umano'y pagkansela or pagpapaliban ng kanilang kasal. Habang lumalakas ang usap-usapan, mas lalong nagiging interesado ang publiko sa estado ng relasyon nila. Ang mas ikinalulungkot ng fans ay ang ideyang maaaring muling masaktan si Bea matapos niyang ilaan ang kanyang emosyon, panahon at pangarap sa isang relasyon. Marami ang nakarelate sa sitwasyon ng aktres. Hindi lang dahil celebrity siya, kundi dahil maraming ordinaryong tao rin ang nakaranas na magplano ng kinabukasan kasama ang mahal nila, ngunit nauwi sa pagkabigo. Ang pagkakaroon ng dream house ay simbolo ng pangarap ng pamilya. Kaya kapag hindi natuloy ang relasyon, tila kasama ring gumuho ang mga planong yon. Sa mga lumabas sa kwento online, sinasabing mailang bisita na raw na naghahanda para sa kasal sa Spain. Mailan pa raw umanong nakabook na ng flights at accommodation bago lumabas ang balitang hindi na matutuloy o maaantala ang seremonya. Lalong uminit ang intriga nang makita si Vincent Co sa isang business convention sa petsa kung kailan umano'y dapat ginaganap ang kanilang kasal. Para sa ilang inetisen, tila indikasyon ito na may katotohanan nga ang balitang naudlot ang wedding plans. Ngunit sa gitna ng lahat ng ito, pinili pa ring manahimik ni Miss Bea. Marami ang humahanga rito dahil sa halip na sagutin ang bawat intriga, ay mas pinipili niyang proteksyonan ang kanyang pribadong buhay. Para sa iba, senyalas ito ng maturity at pag-iingat. Hindi rin may kakailan na naging emosyonal ang publiko dahil naalala nila ang naudlot ding kasal noon ni na Bea at Dominic Roque. Noon pa man ay inaabangan na ng marami ang pagpapamilya ni Bea, kaya tuwing may relasyon siyang nauuwi sa hiwalayan o kontrobersya, tila personal ding nasasaktan ang kanyang mga supporters. Sa isang banda, may mga netizen naman na nagsasabing baka blessings in disguise ang nangyayari. Para sa kanila, mas mabuti nang maagap na makita ang posibleng problema bago tuloy ang magpakasal kaysa magsisi habang buhay. Marami din ang talaga namang naniniwala na ang kasal ay hindi lamang tungkol sa pagmamahalan kundi pati sa values, respeto at pagkakaunawaan. Sa Reddit at iba pang online communities, maraming users ang nagbigay ng opinion tungkol sa umano'y prenup issue. Ang iba'y nagsasabing normal lang ang prenup lalo na sa mga pamilyang may malalaking negosyo. Ngunit mayroon din nagsasabing kung may mga kondisyon na maaaring makaapekto sa kalayaan at personal na buhay ng magiging mag-asawa in the future, bakit po bakit sabi dito makakaapekto sa kalayaan at personal na desisyon ng babae, natural lang na magkaroon ng alinlangan. May ilan ding netizen ang nagsabi na hindi dapat husgahan si Bea kung sakaling siya man ang nagdidesisyon na umatras. Para sa kanila, mahalagang piliin ng isang babae ang peace of mind kaysa pilitin ang sarili sa isang sitwasyong hindi siya magiging masaya. Habang tumatagal ang issue ay mas lalong napapansin ng publiko kung gaano kahalaga kay Bea ang pagkakaroon ng karanasan ng tahanan. Sa mga dating interviews niya, ilang beses niyang nabanggit na gusto niyang magkaroon ng isang tahimik at masayang pamilya. Sa mga dating interviews niya nga, ilang beses niyang nabanggit na gusto niyang magkaroon ng simpleng buhay kasama ang taong mahal niya. Kaya nang nakakalungkot isipin na ang bahay na pinaghirapan niyang ayusin ay maaaring maiugnay ngayon sa isang naudlot na pag-ibigan. Sa kabila nito, marami pa rin ang naniniwalang na magiging maayos din ang lahat para sa aktres. Kilala si Bea sa bilang isang matatag na babae at sa dami ng pagsubok ng kanyang hinaharap sa karir at personal na buhay, lagi siyang nakakabangon.
ngayon. Isa rin sa mga dahilan kung bakit maraming taong mahanga sa kanya ay ang kanyang pagiging totoo. Hindi siya natatakot ipakita ang nasasaktan siya, pero hindi rin siya nagpapatalo sa lungkot. Sa halip, ginagamit niya ang kanyang karanasan upang maging isang matatag. May mga fans din nagsasabing baka panahon muna ito para unahin ni Bea ang sarili. Marahil ay pagkakataon ito upang pagtuunan niya ng pansin ang kanyang career, pamilya at personal growth. Sa katunayan, may mga ulat na muli siyang magiging abala sa mga proyekto at telebisyon at negosyo. Hindi rin may kakaila na napakalaki ng pressure sa mga celebrity pagdating sa relasyon. Kapag sikat ka, bawat kilos mo ay binabantayan ng publiko. Minsan kahit simpleng problema ay lumalaki dahil sa social media at intriga. Sa kaso naman ni Bea, tila mas nagiging emosyonal ang reaksyon ng publiko dahil maraming gustong makita siyang tuluyang maging masaya sa pag-ibig, at sa dami ng kanyang pinagdadaanan, pakiramdam ng fans ay deserve niya ng isang tahimik at matagumpay na love story. Gayunpaman, may mga mahalagang aral na makukuha sa sitwasyong ito. Ipinapakita nito na kahit gaano kaganda ang plano, hindi lahat ay nangyayari ayon sa inaasahan. Minsan, kahit nakapili ka na ng bahay, kasal, venue, at future plans, maaari pa rin magbago ang direksyon ng buhay. Ngunit hindi ibig sabihin nito ay katapusan na ng lahat. Maraming beses nang napatunayan ni Bea na kaya niyang bumangon mula sa heartbreaks, at sa bawat pagkakataon, mas lalo siyang tumibay. Para sa kanyang mga tagahanga, hindi mahalaga kung gaano kagarbo ang kasal o gaano kalaki ang bahay. Ang mas mahalaga ay makita niyang tunay na masaya at minamahal ng tama. Habang wala pang opisyal na pahayag mula sa kampo ni Bea at Vincent Co, patuloy pa rin umaasa ang publiko na magkakaroon ng linaw ang lahat. Ngunit sa ngayon, mas pinipili ng maraming supporters na respetuhin ang kanilang katahimikan. Kasi sa huli, ang kwento ni Bea Alonzo ay hindi lamang tungkol sa isang naudlot na kasal or dream house. Isa rin itong kwento ng pag-asa, pagmamahal at tapang ng isang babaeng patuloy na lumalaban kahit ilang beses nang nasaktan. At kung may isang bagay na natutunan ng marami mula kay Bea, ito ay ang katotohanan ng ang tunay na tahanan ay hindi lamang nasusukat sa laki ng bahay o engranding wedding plans. Ang tunay na tahanan ay ang lugar kung saan may respeto, katahimikan at totoong pagmamahal. Mr. Dominic Roque, totoo nga ba na kumuda at kumakalat ang di umano'y statement niya tungkol sa naudlot na kasalan ng kanyang ex-fiancé ni Miss Bea Alonzo at businessman na si Vincent Co? Totoo kaya ang mga statement na ito? Yan ang pag-uusapan natin. But before that, if you haven't subscribed yet, ngayon sa social media ang kumakalat na di umano'y statement ni Mr. Dominic Roque tungkol sa naudlot na kasal ni ng ex-fiancé niyang si Bea Alonzo at businessman na si Mr. Vincent Co. Marami ang nagulat, nalungkot at mas lalong naintriga matapos kumalat ang isang post na tila naggaling umano kay Dominic, kung saan tila pinaparinggan nito ang tungkol sa prenup agreement at naging dahilan ng kanilang hiwalayan. Ngunit ayon sa ulat ng Abante, fake news umano ang naturang pahayag at walang kumpirmasyon na si Dominic nga ang nasa likod nito. Ayon po sa artikulong, may lumalabas na screenshot ng isang social media post na may blue check mark dahilan para maraming netizen agad na naniniwala na authentic ito. Sa naturang statement, mababasa ang mensahe tungkol sa isang partner na mas pinili raw ang prenuptial agreement kaysa sa pamagmahalan. Marami tuloy ang nag-assume na ito'y patungkol kay Bea at umano'y problema nila ni Vincent Co bago ang nakatagdang kasal sa Spain. Ngunit ayon sa mga taong nakakakilala kay Dominic, hindi raw ito ang klase ng taong magsasalita ng ganoon lalo na sa isang sensitibong issue. Sa totoo lang, marami nga ang napaisip kung bakit tila hindi matapos-tapos ang kontrobersya sa buhay pag-ibig ni Bea. Mula nang maling siya kay Vincent Co, naging sentro na siya ng intriga online. May mga ulat pa nga na dapat sana ikakasal na sila sa Spain nitong May. Ngunit biglang umugong ang balitang hindi raw ito natuloy dahil sa isang personal na issue at usapin na may kinalaman sa prenup agreement. Gayunpaman, wala pa ring opisyal na pahayag mula kina Bea at Vincent hinggil dito. So dahil dito, lalong naging laman ng social media ang pangalan ni Dominic Roque at may ilang netizen ang nagsasabing baka raw may patama siya tungkol sa nangyayari kay Bea. Pero kung susuriin, tila malabo itong gawin ni Dominic, 'di ba? Dahil kahit nung kasagsagan pa ng breakup nila ni Bea ay nananatili siyang tahimik at marespeto. Hindi siya nagsasalita laban sa aktres kahit kaliwat kanan ang issue noon. Kaya naman marami rin ang nagsabing hindi tugma sa personalidad ni Dominic ang viral post na kumakalat ngayon. Isa ring dahilan kung bakit madaling naloko ang publiko ay dahil technology nga ngayon, 'di ba? Sa panahon na yun ng
AI at editing apps, napakadali ng gumawa ng peking screenshot at accounts na mukhang tunay. So hindi ito guarantee na authentic siya agad. So, kaya naman maraming showbiz fans ang pinapalalahanan na wag basta-basta maniniwala sa mga screenshots na walang malinaw na source o kumpirmasyon. Samantalang nananatiling tahimik si Dominic tungkol sa issue at wala siyang inilalabas na official statement para sa kumpirmasyon o pabulaanan ng viral quotes. Pero para sa marami, ang pananahimik niya ay indikasyon na ayaw na niyang madawit pa sa anumang issue na may kinalaman sa kanyang dating relasyon. Sa kasalukuyan kasi ay masaya na siya umano sa piling ni Sue Ramirez. Kaya tila wala na siyang dahilan para makisawsaw pa sa nakaraan. Marami ring netizen naman ang hati ang opinion tungkol dito. Mailan na agad naniwala sa viral statement dahil piling nila ay hugot ito ni Dominic. Ngunit mayroon din nagsabi na unfair para kay Dominic na idamay siya sa issue ni Bea at Vincent. Ayon pa sa iba, tila ginagamit lang ang pangalan niya upang mapag-usapan ng kontrobersya. Hindi rin may kakailan na malaking pangalan si Bea Alonzo sa industriya kaya kahit anumang issue tungkol sa kanya ay agad na nagte-trending. Isa siya sa pinaka-respetadong aktres sa bansa at matagal nang sinusubaybayan ng publiko ang kanyang love life. Kaya naman bawat galaw niya, lalo na pagdating sa relasyon, ay talagang pinapansin ng netizen. Sa kabilang banda, marami rin ang naawa kay Bea dahil tila hindi siya tinatantanan ng intriga. Sa halip na privacy at katahimikan, ay mas lalo pang lumalaki ang issue dahil sa mga fake news at mga haka-haka online. May ilan pang nagsasabing dapat ay magsalta na mismo sina Bea at Vincent upang matapos na ang spekulasyon tungkol sa kanilang wedding plans. Ngunit para sa iba, karapatan din naman manahimik lalo na kung personal na bagay ang pinag-uusapan. So yung isyong ito, isa rin tong isang paalala kung gaano kabilis na kumakalat yung mga maling impormasyon sa social media. Isang screenshot lang ay maraming maniniwala. Maraming tao kahit walang kumpirmasyon kaya mahalagang maging responsable sa pag-share at pagre-react sa mga nakikita online. Sa huli hanggang sa walang opisyal na pahayag mula kay Dominic Roque ay nananatiling fake news ang viral statement na inuugnay sa kanya. At habang natahimik pa sina Bea Alonzo at Vincent ko tungkol sa tunay na estado ng kanilang relasyon, mananatili munang palaisipan sa publiko kung ano nga ba talagang totoong nangyari sa umano'y wedding of the year. Pero isang bagay ang malinaw sa mundo ng social media. Mabilis gumawa ng kwento ang mga tao kahit mas mabuting hintayin muna ang katotohanan bago basta maniwala sa mga kumakalat na intriga online. Kaya nga po yung kapo po ni Mr. Dominic Roque, even si Ms. Sue Ramirez ay nagsalita na rin patungkol sa isyong ito kasi parang hindi mo may imagine ang isang Dominic Roque ay magkukuda or magkukomento patungkol sa isyong ito. Parang ang layo sa personalidad niya kasi kung mapapansin po ninyo, during those times na sila po ay naghiwalay ni Miss Bea Alonzo, wala po siya ni isa mang statement na inilabas, di ba? As well as Miss Bea, wala din siyang detalyang inilabas. Basta lumabas lang talaga na parang hindi sila nagkasundo dahil po sa prenup agreement din na tinatawag, di ba? Kasi parang yun yung kanilang naging issue noon na parang nauulit ngayon. So dahil dito is naging issue siya, naging public scrutiny siya sa buong showbiz worlds, lalo na sa mga fans po at bashers ni Miss Bea. May mga nakikisimpatya kay Bea Alonzo sa kanyang kalagayan ngayon at meron din naman talagang sinasabing si Bea na daw talaga ang problema, di ba? Sinasabi po yan ng ilang mga bashers. Pero as of this moment kasi, wala pa naman pong malinaw na dahilan or konklusyon kasi sinasabi nila na may mga balitang lumabas na meron nang marriage ban. So parang sa isang Catholic church is nagkaroon ng marriage bans, which means na parang na sila talaga, kinasal na sila prior to that issue, prior pa dumating yung Pero kung isipin natin, kung parang analyze natin, bakit kung kinasal na sila sa church dito sa Pilipinas, ba't ngayon lang lumalabas yung issue ng prenup, diba? Kung saan ikakasal sila sa Spain bilang isang very parang magarbong kasal na inaasahan ng isang mayaman at bilyonaryong businessman, diba? So sana nga lang in the end is piliin talaga nila yung kanilang nabuong relationship. Mas piliin nila na talagang aside or i-put aside nila yung kanilang prenup at isipin po nila yung kanilang nabuong relasyon, yung kanilang na-invest na emosyon sa isa't isa. Diba? Sa uli naman yun ang pinaka-importante kasi lahat naman ng yaman mo sa buhay mo, iiwan mo yan eh. Pero yung memories at yung mga ginawa po ninyo or pwedeng possible na maganap sa inyo, yun po yung talaga magre-remain, diba? So kaya naman na talagang huwag tayo masyado maniwala sa mga fake news na yan. Hindi po yan si Dominic Roque. So kayo po, anong niyang saloobin patungkol dito, mag-comment kayo sa comment section. And that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe, and please don't forget to follow my Facebook page, Dareds TV and Dareds Channel. God bless everyone.